nung nakuha mo itong script na to, itong ano naging reaction mo at the same time? Patuloy na buhay ba, Kerry? Yun. Actually po, medyo intentional naman din na sana pa iba-iba yung mga nagagawa kong projects para iba-iba din ang natututunan ko from each story. Kung sa tunay na buhay, actually, hindi naman, I don't think yun yung uunahin kong pag-isipan. Parang, when you fall in love, it always naman takes you by surprise, I think. So, I think it's completely possible na even if I'm straight, I identify as straight, I think I'm straight. Pero hindi malayo din mangyari na posible din namang ma-in-love ako either sa babae or sa trans man. It's not something that you pre-plan. So, posible. Pero alam mo lang yung preference mo parang until now, would you say? Sorry? Kumbaga alam mo lang din talaga kung yung preference mo parang until now. Siguro pinabase ko lang sa track record ng mga sa track record ko so far. Okay, thank you, Lee. Kay Allen, isa ka rin sa sobrang dami na out of the box din ng mga characters mo. Pero hindi naman ito yung una mong gaganang na gay. I would have assumed is gay, di ba? Or this time trans man. Hindi naman ito una. Trans man, ito una. Trans man muna. Oh, yeah. So, ano naging reaction mo? Nalaman ko. Yung unang niloffer sa akin direct hindi ko alam kung ano yung trans man talaga. Kasi alam ko lang, may lesbian, magkaiba yun eh. So, nung nakusap ko si Neil, so, nung nakilala ko siya, sabi ko, walang pinagkaiba sa akin. So, pati yung the way na nung bata siya, sinabi niya kung paano siya, bata pa lang siya, alam na lalaki siya. Pero babae. May may ganyan. Pero, kaya nung time na yun, parang, wala pang pinagkaiba yung trans man sa pagiging lalaki. Kataon lang, iba yung magkaiba lang yung, siyempre, may ano siya, iba lang. Pero sa physical, sa paano siya magsalita, paano yung itsura niya, so walang pinagkaiba. So, feeling ko, hindi ako masyadong mahirapan. Siguro yung mga, yung mga, kung paano yung mga drama scene siguro, kung paano umiyak ang babae, siyempre, lumalabas pa rin sigurado yun sa pagiging, babae siya eh. Pero, di ba, nasa indirect na yun kung paano niya yung atake bilang trans man. Pero, para sa akin, napaka-challenging yung role. Kung nakakausap mo si Neil, anong naging parang realization mo? Nagulat ako kasi parang yung imposible ba maging imposible, no? Diba? Parang hindi mo maisip dati. Kasi hindi naman tayo open eh sa mga ganito. Lumaki tayo na babae, lalaki, may bakla, may lesbian. Pero yung trans man, ngayon na lang narinig yun eh. Ngayon lang pinag-usapan yun eh. So, siyempre, natuwa ako dahil may mga, dahil kasi yung presidente ng Trans Man Philippines, so marami na. Hindi lang pala kukonte, hindi lang napag-uusapan. Pero at least, di ba? Kumbaga, kahit anong ng tao, pareho lang yun eh. Para sa akin. How was it being there with Yeah, siyempre, proud ako nakasama ko sa film. First time ko magkasama. At na-break na namin yung ice dahil may guesting kami sa GMA. And of course, Direk Adolf, yung director namin. Kaya hindi rin namin expect na magkakaroon ko ng guesting sa Dilemma Chess. Kasi nung nag-meeting kami, parang kinabukasan lang o 2 weeks lang. May taping na kami pareho. So, magkapatid kami sa Lilian. Magkapatid kami sa Lilian. Napakaganda lang ano nyo. Diba? Then, so hindi ka tanong kay Lilian, how was it naman working with Alan naman at the leading man, of course? Well, I'm very, very excited. Yes, nagkatrabaho na kami sa Lilet Matiasa yan. Kami 2 beses.
excited for the whole experience of this movie. Number one, mas matagal kaming magsasama. At saka somehow, parang feeling ko magiging discovery workshop talaga yung movie na to. Kasi malayo kami sa Manila when we're going to shoot this. So feeling ko magkakaroon kami ng sariling mundo, ma-explore talaga namin yung mga character namin. And of course, he's a multi-award winning actor. So I also think that I'm going to learn so much from this experience. Okay, thank you. Thank you po, Yun Chan. Direk Adolf, tatanong ko lang kung ano yung ipapakita dito na ipapakita ba yung changes, yung physical changes sa character ni Direk? Ano yung extent? At saka, ano yung mga pinunsulta ko kay Neil nung nag-usap kayo? Siyempre, una sa lahat nung naisip namin yung concept, sabi ko nga, kailangan namin siyempre ng idea. Siyempre, yung psychology ng isang trans man. Tapos, yun nga, nagpapasalamat kami kay Neil kasi nung pinilita namin siya, tapos usap kami kasama si Rian at saka si Allen na nakwento niya sa amin yung pinagdaanan niya. Siguro ang importante lang for this film kasi hindi siya twist. Kasi isipin ng iba, siguro nung earlier part natin, ng mga 80s, 90s, na ginagawa kasi twist na, di ba? Ano siya, revelation. Pero itong pelikula, from the very start, alam ng audience, pag inumpisahan nila yung pelikula, na yung character ni Allen ay isang trans man. So hindi siya, kumbaga, ano yung pinagdadaanan niya everyday? Siyempre may mga gamot siyang umiinom, may routine siyang kailangan gawin, meron siyang mga bagay na siyempre tinatakan, hindi naman haharap. So kung ano yung psychology niya as a trans man, yun yung ipapakita. So hindi siya, kaya ngayon, sinasabi namin sa story ko na yung character na trans man. Pero kasi kung noon, di ba sasabihin natin na lihim siya, yung lihim ngayon, ay hindi natin. May papakita pa rin namin. So hanggang ngayon, kinakasting lang namin kung sino gaganap na babaeng version ni Allen. So in the coming days, naghahanap lang kami ng medyo physically talaga kahawitan, para mas maganda. Pero yun siguro yun. Dahil ngayon nga, given our, diba, kung gaano ka-open yung society. So yun yung itatake. Paano lang, kasi dahil kung unconditional lang lang, paano kung ang isang babae ay na-in-love sa akin. Allen, tanong ko lang din kung nag-usap kayo ni Neil, ano yung mga unang concerns mo na tinanong sa kanya? Pa-share na. Siyempre yung transformation niya, no? Para siya naging totoong lalaki, no? Parang, sa tingin mo, mukha pa siyang mas brusko sa akin, di ba? So, paano? May checks ng testosterone, may mga hormones na iniinom, and kung paano i-accept nung asawa niya. Kasi may asawa siya. Siyempre, paano maaminin yun sa isang tao mahal mo na ikaw ay trans man? Pero siya, dahil nakwento niya sa akin na matagal na sila nung asawa niya na yun. Girlfriend sila, ganyan. So alam niya yung proseso. Alam niya yung proseso kung bakit. Hindi ka mukha nung sa amin, parang medyo mahirap, no? Sa pelikula. Kasi sa story kasi, na-in-love na ako sa kanya, na-in-love siya sa akin. Pero parang naman discover trans man ako. Di ba? So kailangan mag-make love kami, para malaman niya. Di ba? Paano di ba? Paano ko sasabihin? Yun ang mahirap ng story. Yun ang mahirap ng character ko para sa akin. Kasi mahirap aminin sa tao mahal mo kung anong totoong pagkatao mo. So, yun yung challenge dun sa pelikula.